We are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Bago po kayo upo, sabihin nyo sa inyong katabi, ang ating Diyos ay dakila. Please be seated, mga kapatid. Welcome po sa ating mga kapatiran na narito. At allow me to preach to you today about the subject, we are God's artwork. Tayo po ay likhang kamay ng Diyos o kagagawan tayo ng ating Diyos na buhay. From death to life, mula sa kamatayan ay nabuhay, is how that this text, Paul described becoming us as Christian. Biruin nyo, dito sa ating pong binasa kanina, binanggit ni Paul na para tayong galing po sa kamatayan o pagkamatay sa ating mga katawan at kaluluwa dahil sa kasalanan, pero binuhay naman muli ng Lord. The old life was really death. Yung lumang buhay natin ay kamatayan, but the new life is real life. At paalala lang po mga kapatid sa mga hindi po mananampalataya, of course, ang kinakausap ni Pablo sa taga-Epeso ay mga mananampalataya na. Pero kung ang mga nakikinig ngayon ay meron pong hindi mananampalataya, nandun pa rin po ang salita ng Diyos na kayang ibigay yung pangangailangan ng kaluluwa na yun, dahil ang salita ng Diyos hindi babalik sa Kanya na wala itong nagawa sa Kanyang layunin. So the word of the Lord will not come back to God without fulfilling its purpose. So kahit na po ito'y sinulat ni Pablo nung siya'y nakakulong, katakataka pero totoo, ang sumulat ng aklat na ito, Ephesians, Colossians, at yung sumunod pa, Philippians, Colossians, mga kapatid. Yung Galatians hindi po kasama. Kasi yung ibang sinulat ni Pablo, wala po siya sa kulungan. Pero dito sa Ephesians, mga taga-Epeso, nakakulong po siya. Pero yung salita niya, akala mo siya'y malaya, na nakakalakad kung saan. Pero makita mo sa kanyang kasulatan na hindi siya apektado, kahit siya'y nakapiit, dahil siya nga'y pinalaya na ng ating Panginoon. Muli palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pagka ganyan ang palakpak, medyo hindi tayo uusad. Church, Paul's message to the Ephesians emphasized the perspective of God from His throne. Kung saan ang Diyos, mga kapatid, ay nakatingin. Ganun po yung pagsulat ni Pablo, na hindi na po pinagmamalaki at minamalaki yung mga pagkakamali at kalungkutan at yung kahinaan ng tao, kundi yung gaano katindi at kalawak ang Diyos nating pinaglilingkuran. And the Christian, mga kapatid, though tested, are not downtrodden. Ang mga Kristiyano, mga kapatid, totoo, dumadaan sa problema, pero hindi po sila, mga kapatid, talunan. Ngunit, victorious, ang sabi ng Biblia. We are victorious, and there are God's agents of renewal on this earth. Kung bakit, mga kapatid, tayo binago ng Diyos at binuhay mula sa mga patay, dahil sa kasalanan, pinatawad tayo, binuhay na tayo ng Diyos, para yung mga tao pa na nasa paligid ay magkaroon din ng pag-asa tulad natin na nakatanggap na po nito. Palakpakan muna natin muli ang Diyos. We are God's agents. Hallelujah. Sabi nga ng ating titulo ng mensahe, we are God's workmanship. Ginawa tayo ng Diyos sa sarili niyang kamay. We are His artwork. Tayo po ay Kanyang obra o ginawa niya tayo ayon sa Kanyang wangis o Kanyang larawan. But victorious Christians, though, through rejection, meron po tayong rejection, meron pong hindi pagtanggap sa atin, but we are still grateful
Kahit hindi tayo tinatanggap ng lahat ng tao dahil of course hindi naiintindihan kung ano yung meron tayo na pananalig sa Diyos, ay nandoon pa rin na tayo'y nagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Grateful recipients of everything. Sa lahat ng tinatanggap natin, tayo'y nagpapasalamat sa Diyos at meron tayong utang na loob sa Diyos na nagbigay sa atin ng blessing. For God, everything that God has done, we live together as Christ or God's temple. Tulad po ng ating inawit kanina, gawin mo kaming templo mo, Panginoon. At sabi po sa Ephesians 2:11 up to 22, that is what we are, God's temple. Ephesians 2:1-3 emphasize, we are dead in sin. Bago po dumating ang Lord sa ating buhay, patay po tayo sa harap ng Diyos because of the sins that we have committed. For you are dead in your transgression and sins, according to Ephesians 2. Spiritual death is consequence of our transgressions and sin. Bakit tayo, mga kapatid, mayroon pong tinatawag na kamatayan sa espiritual? Sasabihin ng iba, kayo lang ang nagsasabi, Pastor, na kami patay. Buhay na buhay ako, humihinga ako, kumakait, nagugutom. Hindi po yan ang ibig sabihin ng sinasabi rito. Patay tayo sa harap ng Diyos. Spiritually dead. Patay po tayo. That's why we may not admit it, and yet we are hurting ourselves when we sin. Minsan nakakamali tayo. Sinasabi natin, maraming bawal, maraming hindi dapat gawin. Gusto ko gawin ito at malaya naman ako gawin. Paano kung kasalanan na po yun? Hindi mo alam, hindi mo aaminin, pero tila maganda. Tulad ni Adan at Eva, very, very tempting yung tukso na maging tulad ng Diyos kung ikay kakain ng prutas na makukuha dun sa gitna ng hardin ng Eden. At sila po'y natukso dahil tila maganda, ngunit ang pagsisisi na sa hulihan. Nung sila'y nagsisib, na bukas ang kanilang mata at nakita nila na sila ay nawala na po ng innocence at sila'y nagkasala at nakurap na po sila at kailangan sila ngayon magdamit at kumuha sila ng mga dahon para takpan yung kanilang masiselang parte ng katawan. Ang sabi ng Diyos, bakit nyo ginagawa yan? Yung pala, mga kapatid, nagkasala na sila, kaya minabuti ng Diyos ay takpan sila at bigyan sila ng damit na galing sa balat ng hayop, na kung saan para yun ang kanilang maging damit at hindi yung halaman na kung saan ito'y simbolo ng paglapit ng tao sa Diyos sa kanyang sariling kalakasan. Pwede akong lumapit sa iyo at magiging banal ako, pero ang nakatapal, mga kapatid, sa kanyang kahubdan ay halaman na mamayang konti malalanta. Una pong makita natin na pumatay ang Diyos ng mga unang hayop ng unang panahon. Ang tawag doon ay substitution death. Namatay ito para ang tao ay madamitan. Purihin ang pangalan ng Lord. Ang Diyos palagi siyang nag-aayos sa problema ng tao, even doon sa pinakaunang mga nilalang. Medyo lumalakas na yung palakpak, pero mas may ilalakas pa yung ating palakpak. Church, we may not admit, but sin destroys us. And they're having made alive in Christ. Sabi po ng chapter na to, showed, and we should definitely decide not to entertain no longer the former life. Dead to sin ka dati, now alive in Christ, ang sabi ng Bible. Binuhay ka na ng Lord, kasi yun ang layunin niya. Huwag kang manatiling patay, kundi ikay maligtas at mabuhay para sa Panginoon, makapaglingkod tayo. Ephesians 2:4-10 signifies the word or the phrase alive in Christ. Sabi mo sa iyong katabi, alive in Christ. Ikaw ba buhay ka kay Kristo? Are you alive in Christ? Having characterized one's pre-Christian past as consisting of infatuation with worldly influence. Nung hindi pa natin kilala ang Diyos, at kung hindi nyo pa talaga kilala ang Diyos, ay makinig lang po kayo at mauunawaan nyo na maigi ang mensahe. Na ang gusto natin ay mga kasalanan, kasi yun ang akala nating ayos, like worldliness, yung kamunduhan.
Devil-driven disobedience. Kala natin minsan, ayaw natin sumunod sa ating mga magulang, ayaw natin sumunod sa tamang pamamaraan ng Diyos. Akala natin ito ay ayaw lang natin. Pero this is devil. Ang tawag dito, sabi sa aking notes ay devil-led or devil-driven disobedience. And also indulging in sinful passions. Ayan po, yan po ang pinanggalingan ng mga mananampalataya. Paul shifted the discussion to the reader's future life. Mula noon ay binago na ni Pablo yung kanyang pananalita habang ating binasa to kanina. At sinabi niya, if God had no wrath, the world won't have justice. Narinig niyo ako? Kung walang puot ang Diyos laban sa kamalian, walang hustisya. Kalimutan niyo ang korupsyon. Kung walang, ang Diyos ay wala pong puot sa mali. Kasi kung hindi siya magagalit sa mali, di yung mali okay na rin, tama na rin. Pero may Diyos na banal. Hallelujah. Kaya kung napupuot ng Diyos sa mali, magbunyi tayo. Dahil ang resulta nun, hustisya. Purihin ng Diyos. At dahil doon mga kapatid, but if not, bagamat ang Diyos galit sa mali, pero galit lang siya sa mali at wala na siyang ibibigay na awa, wala tayong pag-asa. Balanse dapat. May galit siya sa mali, sa kasalanan, pero sa kabilang dako, yung tao na hindi alam ang gagawin, nandoon ang awa ng Diyos. Na kung magnunumbalik yung tao at magsisisi, merong awa ng Diyos at biyaya na ibibigay sa taong gustong magbago. Napakabuti ng Diyos. Siya nga talaga ay provider. Meron siyang mercy o awa o biyaya. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Alive in Christ. Buhay tayo sa Panginoon. Hindi tayo nanatiling patay sa kasalanan, kundi we are made alive in Christ through mercy, through grace. At hindi natin sasabihin, yung lahi namin banal. Lolo ko mabait yun, hindi naninigarilyo. It just happened like that. Ang tunay na matuwid, walang iba kundi ang Diyos. At kaya naging matuwid, kung sino mang kamag-anak meron tayo na tila matuwid, meron silang nakitaan ng matuwid, walang iba kundi ang Diyos na banal, making us all alive from the sin or the death of sin. Paul shifted that discussion to the reader's future. Gusto ni Pablo na tingnan natin yung hindi yung nakaraan na kalungkutan, mga kasalanan na gawa, yung mga bisyo na dapat natin na talagang tinalikuran, kundi harapin natin ang kinabukasang may pag-asa. Purihin ng Diyos. Ang sabi nga po rito, God's justice is satisfied by Christ's righteous life. Dahil sa kabanalan na binuhay ng Lord, at wag po tayo magkakamali, hindi po hiwalay si Kristo sa Ama. Tulad ng sabi ng iba, na ang Ama at Anak hiwalay. Ay sa makatwid, kung si Kristo at Ama iisa, paano siya nanalangin? Si Kristo nanalangin sa sarili niya? Ay, maling-mali ka, brad, sis. Nung nanalangin si Kristo, hindi siya nanalangin sa sarili niyang katawan. Kasi nga yung Diyos naging tao, tama? Kaya ka naguguluhan, mayroon pong duality. Alam niyo yung duality? Ibig sabihin, ang Diyos sa kanyang kalagayan, nung siya'y naging tao, sa katauhan ni Kristo, dalawa yung kanyang kalagayan. God and man. Are you listening to me? God and man. Pero hindi sila hiwalay. Ang hiwalay sa kanila, yung function. Father of creation, Son in redemption. Pero iisa sila. Hindi sila nagkakahiwalay. O paano? Nanalangin yung isa sa isa, dinalangin siya sa kanya sarili. Pansinin nyo yung duality, nung si Kristo naging tao, siya'y example natin. Lahat ng buhay magsabi, Amen. Di ba example natin si Christ? Siya masunurin. Siya nananalangin. Pwede ba siyang hindi manalangin nung siya'y naging tao?
Siya yung example natin, mananalangin siya. Na mananalangin siya, hindi dun sa kanya na naging tao. Mananalangin siya sa Diyos na nag-iisa. Na sa kanya lang talaga dapat mananalangin. Kasi ang tao hindi pwede manalangin sa kanyang sarili. Kasi tao lang siya. Nakukuha nyo? Nag-pray siya sa Ama. Ooh, praise the name of the Lord. Pero, nung siya naging tao, may katawan siya. Naging tao siya. Nakita siya ng tao, kapwa niya. Yung invisible God becomes visible. Palakpakan po natin ang Panginoon. In Him dwell all the fullness of the Godhead bodily. Sa Kanya nananahan lahat ng pagka-Diyos sa laman. Ayun. Colossus 2:9. Sa mga gusto nyong tumingin. At checkin nyo mga kapatid sa AI o sa inyong Android. Ang mga salita na nagsasabi ang Ama at ang Anak, iisa. Hindi pinag-isa, hindi nagkaisa. Iisa. Isa ang ating Diyos. Ang pangalan, Hesukristo. Sa inyo po nakararating lamang ang ating pong pamagat ng mensahe. Lahat po tayo na mananampalataya ng Diyos are God's artwork. We are all God's handiwork. And we already spoke about sin that gives us death, and yet when Christ came and we believe in Him, we were reconciled with Him, we became alive. And the Lord wants us to focus in the future na meron siyang pinagagawang magaganda sa atin. Hallelujah. God has gone to great efforts to save His lost image bearers. Tayo po mga kapatid, lahat po ng pabor ginawa ng Diyos sa atin para lahat tayo mula sa kamatayan, sa paggawa ng kasalanan, mabuhay namang muli para magkapaglingkod sa Kanya, maging Kanyang kagagawan, handiwork. His love endures forever. Bakit ko binanggit yan? Kasi mahal niya tayo. He loved us. Gaya na sabi ng prayer warrior natin kanina, though we are not worthy of His love. Minahal niya tayo kahit di na dapat tayo mahalin. He looked beyond our faults and saw our needs. Narinig niyo ko? Nilagpasan ng mata ng Diyos yung ating kahinaan, ang ating kabalbalan, yung ating kasalanan, at nakita niya na itong taong ito, kung hindi ko tutulungan, walang mangyayari. I have to save man. He looked beyond our faults and saw our needs. To God be all the glory. To God be all the glory. Dead to sin, but when Christ came, you become alive in Christ. Verse 10, prepared for good works. Ayun pala ang dahilan. Bakit ang Lord pinulot tayo sa lusak ng kasalanan dahil tayo patay na nga ron. Binuhay tayo, now alive in Christ. Verse 10, prepared for good works. Hinahanda pala tayo sa mabubuting gawa sa panghinaharap. For we are God's handiwork, created in Christ for good works, which God prepared in advance for us to do. Prepared in advance. Tinetrain tayo ng Lord. Tinuturuan tayo. Anong ginagamit niya? Salita niya. Meron ba dito hirap? Meron ba dito may sakit? Meron ba dito mga kapatid? Merong mga problema na hindi pa rin na-solve, na aayos? Wala na pong problema mga kapatid. Binigay na ng Diyos yung mga kailangan mong mga materyales, yung mga kailangan mong dapat gawin. Because ang sabi ng Bible, meron na siyang pinahiram at binigay sa atin in advance para magawa natin ang kanyang gawain na tama. Doing good works. A hand clap of praise once again to the Lord. We are the very people
when God has made His deliberate artful product, tayo po ang naging produkto ng Lord nung siya ay lumikha, hallelujah, ng tao. Our new life, of course, yung old life natin, ito po yung makasalanang buhay. At doon po sa mga bisita natin, gusto namin mga kapatid, malaman mo, kung ikaw ay bisita, never ka pang nakarinig ng ganitong pangangaral, yung old life na yan, huwag ka manatili dyan sa old life na yan. Kasi yung old life na yan, hindi ka aalis, yan na yung buhay mo. Pero meron palang hinanda ang Diyos na new life. Na yun po yung sinasabi ni Paul na pinanggalingan ng mga tunay na mananampalataya na nakaranas na ng pagbabagong buhay. So from old life, naging new life na. Para ano? For preparation for doing good works for His kingdom. That He already taught us in advance, preparing us for future assignment. Our new life has purpose, and this is God's design. Disenyo ito ng Diyos, and we have been rescued from spiritual destruction so that we might be instruments of good works. Bakit ka binago ng Diyos? Para ikaw maging instrumento sa Kanyang gawain. For good. For good. For good. To God be all the glory. Our aim now becomes bringing our lives into the line of the gift of the Lord. Kaloob ito ng Diyos sa atin. Binigay ng Diyos sa atin. Na from death, dahil sa kasalanan, binago tayo ng Lord, made alive, we are now given the gift to be prepared to do good gifts, or do good works, mga kapatid. At dahil doon, mga kapatid, dapat yung ating isipan nakalinya doon sa plano ng Diyos kung anong dapat natin gawin sa ating mga buhay. So that we can reflect our new identity as God's people. Ephesians 4 verse 1. Siyempre, gumagawa ka na mabuti, sasabihin mo ba ako, kasi mabuti kami talaga, lahi namin talaga mabuti. Hindi. Ginagawa mo yung mabuti dahil mula sa kamalian, kasalanan nung unang panahon, binago ka ng Lord, made alive by Christ. Kaya si Kristo ang nagbigay sa iyo ng ways para gumawa ng tama. To God be all the glory. Sa Kanya natin binibigay lahat. Huwag tayo madadamay kasi minsan tayo yung tumataas yung ating bang na ang buti-buti ko naman. Hindi ka mabuti. Ang mabuti ang Panginoon. Binago lang tayo na talaga ng ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Now, it is also relevant, mga kapatid, ito mga kapatid, segue na ako ng konti. Now, God's design also applies to the family. Kasi kanina, ang pinag-uusapan, ang konteksto, yung tao na nagkasala, tapos binago ng Lord dahil made alive for good works. Now, i-apply natin mga kapatid sa pangapamilya because ang sabi po mga kapatid, disenyo talaga ng Lord na gusto niya yung pamilya ay maging makadiyos na pamilya. Ayaw ng Diyos na masasabi ba natin disenyo niya ang isang pamilya na broken family? Is that the design of God? Is that a workmanship that we can attribute to our God? Di ba hindi? Yung pamilyang nagkakaisa, nagmamahalan, sumusunod sa kalooban ng Lord, that is the design of the Lord. In line with His plans, like dead to sin, now alive in Christ, ready to do good works as a family. Maganda ang layunin ng Diyos. Because the family is designed by the Lord as foundational. Foundational po ito ng mga tao. May nanay, may tatay, merong mga anak. As the smallest unit raw, sabi ng ating natutunan natin sa eskwela of society. Now, intended for companionship. Na intention po ng Diyos na magkaroon ng pamilya para may companionship, pagsasama, may procreation, yung
magkaroon ng mga supling, mga anak, ang mga kinasal na mga lalakit babae, single man and a single woman. Sa iba po kasi sinasabi nila, basta tao pwede ikasal eh. Sabi ng Bible, one man and one woman. Ay, Bible po yon. Gusto nila baguhin yung batas, ay babaguhin po nila yung Biblia. O tapos po nagkaroon ng pamilya. Para ano? To reflect His true and love character. Upang makita ng lahat na itong pamilya na ito na sumasampalataya, naniniwala sa Diyos, may takot sa Panginoon, ay isang maging pamilya na magre-reflect ng pag-ibig ng Diyos na makikita dun sa pamilya na yun. Ganda, no? Ang ganda ng layunin ng Panginoon. At ang sabi po rito, it is designed around marriage between one man and woman, serving as a safe environment for nurturing children. Passing on faith. Ayun. Hindi ka nagkaroon ng mga supling para paaralin, palakihin, pakainin, mag-staycation kayo magkasama, kundi nandun pa rin yung kasama yung i-sineshare mo yung faith mo sa bata, sa mga anak. Para from generation to generation, yung pamilya na maka-Diyos, tuloy-tuloy. Mula sa pinakalolo at lola hanggang dun sa kababaan na lahi, mananampalataya ni Kristo lahat. Fostering love. Ayun. Pinagyayaman ng pag-ibig, sakripisyo, and mutual support. Hallelujah. Ang ama, mga kapatid, ng tahanan ay dinisenyo ng Diyos na maging kapitan ng pamilya. Sino ritong ama? Mga ama. Captain Jerry. Captain Edward, nasa likuran. Because we are the fathers. Tayo raw ang kapitan ng ating pamilya. Father's duties include loving wife and children, providing strong leadership, earning living for support of family, and imparting spiritual values to the child. Yan na po ay trabaho ng mga tatay. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan muna natin ang Panginoon. So kung pag-ibig man ang pinag-uusapan na dapat meron ang pamilya, siguro alam niyo po yung language ng love. Ang love pala may lingwahe raw. At sa inyo alam ko na nagmamahal at nililigawan. Alam niyo ito mga kapatid, yung language of love. Di lalo na po sa mag-asawa at pamilya. Acts of service is a love language. Kaya kayong mga elementary students, no? Pag kayo naghuhugas ng plato, nagwawalis, naglilinis ng kubeta, sinasabi nyo sa magulang nyo, "Ma, Pa, I love you." Kasi part of the love language, yung service, yung acts of service. Kaya hindi pala ito pabigat. No? Minsan sinasabi natin, di ba? Bakit ang naghuhugas ng plato minsan dito pag nagkakainan sa church yung mga elders pa? Asan yung mga anak? Hindi kasi yung aking kuko baka mabawasan pag naghugas ako, etc. Di ba sabi nga na kung ang tunay na pamilya ay pinangungunahan ni Kristo, dapat may pag-ibig. At isa na dun yung acts of service. Pagka nagising ka sa umaga, yung kumot mo, huwag yung parang lilipad sa kisame yung kumot mo. Tapos umiikot na dun sa electric fan. Kasi dun na napunta. Itiklop mo na pagpag muna, pagpag. Yan, pagpag. Tapos itiklop mo na maayos. Tapos ilagay mo dun sa ibabaw ng iyong unan. Pagpagan mo, tapos ayusin mo yung kama mo. Pag nakita na magulang mo, wow naman. Kita mo yung aking anak may kusa. Hindi na hinahantay ako pa magtitiklop ng kanyang hinigaan. Tahimik na.
Pagka kasi kumain, pung! Yung mga bahala na si mama dyan. Ama, ito, pakibalaba mo nga. Pati si Papa minsan, siyempre yung nanay napapagod. Pa, tulungan mo naman ako dito. Yung ating washing machine nasira. Mga kapatid, kailangan nandoon tayo. Kasi may acts of service is love language pala yan. Nagluluto ka rin ba sa bahay? Ay, si mama lang magluluto. Paano kung wala si mama? Ay, gutom kami lahat. Kailangan marunong ka rin magsaing. Hindi yun dahil may rice cooker ka, pipindutin mo lang Hindi yun Yung kaya mo ba yun? Yung nandoon sa yung old na lalagyan? Hindi rice cooker yon, yung parang lalagyan ng bigas, hugasan mo, tapos kailangan marunong ka na nun. Kaya kahit wala si mama, hindi ka magugutom. Wala, tahimik na naman. Galit na ba po kayo sa akin? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Yan ang tunay na kaibigan, yung tapat, nagsasabi ng totoo. Wala, ayaw pa rin pumalakpak. Okay. Touch! Ayun. Aminin ko sa inyo, sa aming pamilya, hindi po uso yan, yung kiss, yung ganon. Kiss sa pamilya, yung sa papa at sa mama. Sa father ko po, pwede. Sa mama ko medyo, siguro ayaw niyang yung makeup, Pero ganun lang siguro. Mahal naman kami ng aming magulang, pero wala ka po kami yung ganung acts of, acts of love pala. Love language, yung kissing, hugging, embracing. Sa pamilya, doon sa mga young lovers, huwag kayong magsasabi rito, Pastor, nagla-love language lang kami. Anong love language? Hindi pa nga kayo kasal. Tapos yung hawak, dapat yung hawak na single pa rin kayo pareho. Hanggang hindi kinakasal, hindi ka pa rin sigurado. Meron nga basketballista, ang balita, ipapakasal na siya Mamukat-mukat, nagpakasal nga. Iba naman yung kinasal sa kanya. Hindi ka sigurado. Dapat talaga ang pundasyon love. At dahil pundasyon love, yung touch, malinis na touch. Embrace ng tatay, mama. Group hug tayo. Maganda yun Bakit parang ang tingin nyo sa akin, hindi nyo magagawa? Yung group hug, alam nyo ba yung group hug? Group hug ka dyan. Huwag ganun. Yung ugali ng ibang pamilya, huwag niyong gagayahin yun. Nagmumura? Ay, my goodness. Hindi po tama yun. Marang iniisip ng iba, ay, itong presidente nagmumura. Magmumura na rin ako. Ay, mali. Dead to sin ka na. Dahil ikay pinatawad ng Diyos. Now alive in Christ. Ano na yung sasalitain mo? Magagandang salita na. Puro love na, mga kapatid. Embracing, holding hands, kissing. Sa mga young lovers naman, pwede naman, sige, papayag ang pastor, mag-kissing kayo. Napaka-wordly mo naman, pastor, flying kiss lang po. Wala, hindi na makangiti, flying kiss. Kasi mga kapatid, kaya ko yan ang payo sa inyo, pag kayo na may nag-asawa na kinasal, walang pipigil sa inyo. Sa kissing. Ngayon, di pa wala kayong commitment pa sa isa't isa. Okay lang na mag-on kayo. Pero yung mga may boundary talaga. At alam mo yan dahil ikaw ay Kristiyano. Talaga ito si pastor. Walang tiwala. Sino may sabing walang tiwala? Kaya nga kayo sinasabihan, nagtitiwala sa inyo Nandiyan dyan ba palagi si pastor sa piling nyo? Wala. Sino gagawa niyan? Ako. Di maging tapat ka. Kasi hindi ka man makita ng mata ni pastor, nakita ka naman ng mata ng Holy Spirit. Words of affirmation. I love you. Brother Jemar, sinasabi mo ba kay misis mo yan? Ayun, sabi niya ganun. Pinatulog nga siya ni Light Si Light pa nagpatulog sa tatay. Ang ganda kasi dun sa Ay, sana sumama pala kayo lahat. Sana sumama kayo mga kapatid. But anyway, meron pa naman tayong mga lakad. Sama kayo lahat, Praise God. Word of affirmation. Ano pa? Kaya mo yan, anak.
Nakita mo yung anak mo, puro zero. Na talagang manang-mana ka sa nanay mo. Wala kang kaya. Hindi mo alam, sa'yo nagmana, kaya ganun. Ganito sabihin mo, kaya mo yan anak. Pagdugtungin mo yung 2 zero, di 8 na rin yan. Galingan mo, kaya mo yan. Magsikap ka. Words of affirmation yun. Tandaan nyo, tayong mga magulang, yung salita natin, authority. Pag sinabi mo sa anak mo, napakawala kang silbi. Yung anak na nakarinig, parang yun ang feeling niya. Kasi nga, yung word of authority ng magulang na binigay ng Diyos sa magulang, nararamdaman ng anak yon. Kaya words of affirmation, sabihin natin sa ating mga anak. Kaya mo yan anak. Palakpakan po natin ang ating Lord. Sabi mo naman, English speaking yung anak mo. Hindi niya naintindihan masyado yung, kaya mo anak. Eto sabihin mo, you can do it. Oh my Lord, kaya mo rin. You can do it. You don't pronounce it like that, Pastor. Kaya to nakatingin na ako kay Precious kasi old school eh. Pero mga kapatid, kailangan words of affirmation. Next, gifts. Sinasabi nila parang sa ibang isip, suhol. Hindi po. Yung gifts, iba kasi yung peace offering. Engineer, diba? Iba yung peace offering sa gifts. Yung peace offering, may atraso ka, naku, hindi ko naalala yung aming anniversary. Gifts pa ba yung bibigay mo sa asawa mo? Hindi. Peace offering. Sa amin po, ni Sister Lani, mabilis lang po yung peace offering. Nasa taas naman, di tayo naririnig. Pag nagkaroon kami ng banggaan, nangyayari yan, madalang. Pero nangyayari. Nagbibigay ako sa kanya ng bulaklak. Kahit isa lang. Basta bulaklak. Yung medyo mamahalin naman, huwag na pinitas lang na santansa, hindi pwede yun. Yung talagang maramdaman niya na, I am sorry. Okay na. Pastor, kasi pag ako may pag-atraso, ibang klase hinihingi ng misis ko eh. Ano hinihingi ng misis mo? Ganyan, no? Ano yung ganyan? Ganyan kakapal na pera. Sobra ka naman. Siguro gagawin mo yung 1,000, mga tig-20, Brad? Para umabot ng ganyang kakapal. Pero tayo nagka-atraso, di tayo gagawa ng paraan. Di ba? Nagkamali ka na nga, ikaw pa yung nagde-demand. Di ba? Palakpakan po natin ang Lord. Gifts. And last, time. Do you have time? If you love someone, you have time. May oras ka talaga. At, lakad tayo. Mahal. Iwan nyo si Akio. Kayo lang muna dalawa. Iwan nyo rin yung cellphone. Panggulo yung cellphone, di ba? Ay, naku, hindi ko magagawa yan. Pastor, hindi ako mabubuhay, walang cellphone. Di ba? Palagi mo dala-dala. Baka tumawag si boss, baka tumawag yung ganito, ganyan. Have time. Plan a date or a vacation. Watching your kids play in their sports. Saan magaling yung anak niya sa sports? Dapat nanonood kayo ron. May labang kami bukas. Naku, may trabaho ka anak. You have to find time, if possible. You have to adjust. Kasi yung time natin sa bata, hindi na natin mapapanood yan pagka binata at dalaga na yan. Iba na yung kanilang mga kasama. Hanggang tayo pa, ang kapiling nila, dahil sila yung mga bata pa, samahan natin sila. Give them time. Time is what many fathers do not have. Anak, sisisihin mo ba ako? Walang negosyo sa Pilipinas. Kailangan ako mag-abroad. Kaya ako nag-abroad. Pero ito naman ang pangako ko sa iyo. Pag ako nag-abroad, bilihin mo na yung gusto mong sapatos. Huwag mo tingnan yung presyo. Akong bahala. Kasi yun na lang ang aking pagpuno ng aking pagkukulang.
Hingin mo ang lahat ng gusto mo. Sapatos, damit, etc. Pagkain. Hingin mo sa akin. Kasi meron man tayong mataas na kita doon sa ibang bansa. Alam niyo naging resulta? Masama pa loob ng anak. Nung umuwi yung tatay, anak, bakit parang napakalayo ng loob mo sa akin? Ang sabi ng anak, you are always absent. Absent parents. Yan ang masakit sa ating bansa. Marami tayong dolyar coming from OFW dollars. You know that? Billions? No, millions of dollars. Every month may dumarating. Pero yung mga pamilya, watak. Kaya yan ang naging resulta. Yung presence ng tatay o nanay, wala. Pinupuno na lang sa mga material, pero yung loob na lumalayo. Kaya nakakalungkot. Alam nyo, sabi ng arkitekto, ng tatay, sana hindi na lang ako nag-abroad. Alam nyo, isa po sa malungkot na salita ng tatay at nanay, apat na salita na huwag sana nating babanggitin at mababanggit. Ito po yung now it's too late. Huli, sa Tagalog, huli na ang lahat. Apat din. Kasi yung bata, lumalaki. Pagka lumayo na yung kanyang loob sa'yo, bata pa lang, ang hirap ng ayusin. Not to say impossible. Gusto mo ba na aayusin mo yung problema? Or bago magka-problema, prevent mo na? Prevent mo na. Kasi it is an accident waiting to happen kung di mo babantayan yan. Ikaw na magulang. Pastor, single ako, hindi ko iniisip yan, wala pa sa isip ko yan. Darating ang panahon, kayo rin. Magdidesisyon. Kailangan ngayon palang handa na kayo. Ganun pala yun. Hindi lang pala magkaroon ng baby. Ang cute naman ng baby na ito. Palaging ang ganda. Ayun lang ba? Di ba pakakainin mo yan? Palalakihin mo yan, di ba? Oh. Hindi lang yung magkaroon ka ng cute na anak eh. Kasi sasabihin mo kamukha mo. Pagka medyo ngiwi kamukha nung tatay o whatever, palakpakan po natin ng Lord. Huli na ang lahat, wag po sana mangyari yan. Hanggang nasa tamang panahon, presente dapat ang mga ama ng tahanan sa tahanan. Wag palaging nasa labas. At kasi kailangan mga kapatid, nandun po tayo habang lumalaki yung mga anak rin natin, nasusubaybayan natin. Nakakita na ba kayo nung mga mag-anak na yung kanilang ama nagtatrabaho sa Army at sa Navy? Sa mga US, sa Navy, ganyan. Tapos uuwi, tapos yung anak tatakbo, umiiyak, yayakapin. Naiiyak ba rin kayo mga kapatid? Nakakatouch eh. Kasi na-miss nila yung kanilang magulang. Di ba? How we wish that every family will not have this kind of a long-distance relationship. What are some positive parenting principles to prevent crisis? Kayo na magiging magulang at magulang na, ano po yung mga basic na dapat gawin para maiwasan ang krisis sa ating pamilya? Number one, take time to relax and enjoy your kids. Enjoy your kids. Maging masaya tayo. Life is too short to settle for fatigue and lack of intimacy because of busyness. Di ba? Lalapit yung bata. Patulong nga dito. Sandali, hindi pa ako tapos dito. Naglalaban pa yung New York sa San Antonio. Diyan ka muna. Pansinin mo yung anak mo. Pastor, bakit ka nakatingin sa akin? Wala pa nga akong asawa. Paano kung magkakaroon ka na ng asawa? Doon ka pala maghahanda. Ang sabi ng Hapon, pagka ikaw nang uuhaw, a Japanese proverb, pagka ikaw ba nauuhaw, doon ka lang maghuhukay ng bukal.
Ang tagal ng kayo ng bukal. Pero yung bukal doon sa pinuntahan natin, lamig ng tubig, no? Ang lamig, ano? Ayoko pumunta doon sa dulo kasi dapat doon ka lang sa harapan eh, no? Sister Jai, doon ka lang sa harapan kasi yung tubig umaagos ng ganon, galing sa taas, bubagsak sa'yo. Eh kung nandun ka sa dulo, sapo mo yung mga sustansya, no? Pero hindi mo mararamdaman. Ang sarap. Ang ganda nung minsan maganda yung namamasyal din. Staycation with the family, no? Pagka-staycation, parang gising na kayo, ha? Discipline with consistency. Pag dinidisiplina natin ang ating anak, consequence should match offense. Kung yung offense niya maliit lang, wag naman natin paarawan ng buong araw. Ibig sabihin, itapat natin sa kanyang pagkakamali yung kanyang parusa. And, ang sabi rito, involve children in consequential decision making. Yung mga bata na yan, isama natin na mag-decide sila sa tama at mali, at kung mali, sasabihin natin, huwag mong gawin yan kasi ito mangyayari. You will suffer. Okay? Number 3, express affection. Love na naman ito, mga kapatid. Meron pong isang bata, 6 na taon, bata, babae. Kumulog, kumidlat, may bagyo, may unos, nagtatakbo sa tatay. Takot na takot. Yumakap. Ang sabi nung tatay, anak, huwag kang ganyan, huwag kang matatakotin. God will protect you. Alam niyo sagot ng bata, I know that, but I need one today with skin on it. Naniniwala siya ang Diyos, kaya siyang tulungan. Pero ngayon, gusto ko yung tatay ko, yung nayayakap ko, yung may balat, merong laman. Talino, 6 years old lang na bata. Kita niyo yan? Eh kung kumulog, kumidlat, yung tatay wala. Sino yayakapin niya? Cellphone. yung kanyang doll or stuffed toy. Fourth, build up the shaky self-image of your kid into a healthy, God-fearing, Christ-centered person. Lalo na pag teenager, hindi pa alam yung kanyang direksyon, yung kanyang katawan nagde-develop, yung kanyang hormones, iba-iba yung kilos, kaya hindi pa niya alam, hindi binubuo pa ng Lord yung isip ng teenager. Anong gagawin ng magulang? Ang magulang dapat i-build up mo. Minsan sinasabi nung iba, magpapa-opera sila sa Amerika, ganyan. Gusto nila, lalaki, gusto maging babae, nasa inyo, okay lang. Ganun po kapangit sa Amerika. Buti ngayon, sa panahon ni Trump, medyo napigilan yata yan. Pwedeng sabihin ng mama at papa, napakaganda mo anak, anong gagawin mo sa buhay mo? You just need to talk with your kids and they will know what they should know. Build up their shaky self-image and transform it into a God-fearing, Christ-centered one. Number 5, love one another. Everybody say love. Palakpakan po muna natin ng Lord. Bibilisan ko na kasi gusto ko i-share lahat sa inyo ito dahil ito yung ninagay ng Lord sa aking puso. Yung mga asawang babae, meron silang pangangailangan para sila magtagumpay. 4 na bagay. Number 1, companionship. Much of her identity and sense of worth comes from how she relates to the husband. Meaning, you have to have time with her because husband, the time with you ng wife nyo, important sa kanya. Companionship, number 1. Number 2, security. She needs to know you care or we care. At sabi po rito mga kapatid,
Ito po yung sitwasyong may kasiguraduhan, security. Yan ang gusto ng mga wife natin, mga kapatid. They want to know that we will provide for her and she needs her man looking out for her. Even though yung babae may trabaho, gusto pa rin ng wife, yung husband pa rin yung will protect the wife. That you're looking out for her and the family as well. Na kahit na may kita, minsan mas malaki pa kita ni babae, pero gusto pa rin ng wife, which is their needs, no? That you, husband, you are watching over your wife and your family. Third, significance. Alam niyo mga kapatid, bakit? Bakit kailangan ng wife ang significance? Because so much of what they do are hidden. Ngayon na lang sa internet inalagay, ako naglaba, ako nagluto, ito ulam natin. Dati, mga kapatid, may ganun ba? Sister Lita, sa panahon ba natin, noong unang panahon, meron ng ganyan, yung mga live streaming ng pagluluto o yung pagmamap o walang ganyan eh. Kadalasan ang ginagawa ng wife, hindi po nakikita. That's why sometimes they become what? Underappreciated. Nalulungkot po ang wife pag ganun. We have to appreciate. Amen. Nagluto. Minsan lang magluto yan Tinikma mo. Ang sarap ng sinigang. Ay, mahal, di sinigang niluto ko. Ano yan? Nilaga. Ang sarap. Di ba? Kailangan i-appreciate natin. Walang pumapalakpak. Gusto po yan ng wife. Because kadalasan, underappreciated po sila. Because she is a nurturer, a friend, and a co-worker. Kumikilos at kumikilos palagi yan. Ang sabi nga, kung babayaran po ng salary ang wife natin, ₱1,000,000. Kulang pa. Kung babayaran sa peso. Last, emotional responsiveness. Sa babae, gusto nila mga kapatid, they want the husband to listen. Husbands, fathers, do you listen to your wives? Ang sagot natin ganito, busy pastor. Busy saan? Kailangan pakinggan natin yung sinasabi nila. Kasi pag pinakikinggan natin sila at attentive tayo sa kanila, mararamdaman nila na they are at home. And the husband really listens to them. And they are responsive sa sinasabi ng wife. Mga wife, bakit parang malungkot kayo? Tinuturuan ko nga yung mga husband na gawin yung dapat gawin sa inyo. Parang nalulungkot pa kayo. Dapat masaya kayo. Parang ganito sinasabi nyo. Pastor, dagdagan nyo pa. Kahit umabot tayo alauna, dagdagan nyo pa yung dapat gawin ng asawa ko para sa akin. De, patas po tayo rito. Patas. Kung meron pong gagawin kami mga asawang lalaki sa asawa namin babae, yung babae rin, the wife should do something sa aming mga husband. Kasi meron din palang needs ang mga husband, mga kapatid. Ano ito? 3 lang po. Kita mo yan, Katakataka itong notes na to, sister, brother. Pag babae, ang dami. Sa lalaki, para sa atin, brother Jerry, 3 lang. Hindi, okay rin. Okay na rin yun. Magdidebate pa ba tayo ron? Sabi ng Bible, they are the weaker vessel. Di dapat mas marami tayong gawin. Tayo yung stronger Pwede ba stronger? Wala kang gagawin. 3 lang. Ang dapat bantayan ng mga wife sa mga asawa. Identity. Ang identity para sa lalaki, mga kapatid, pagkakakinlanlan. What makes a man a man? Man have tremendous need to define themselves. And they define themselves with what
they accomplish. Kung ano'y nagagawa namin, at pagka may nagagawa kami mga kapatid, it becomes meaningful at nagkakaroon kami ng kapanatagan. Dahil yun ang identity namin. Ay, maaasahan yan, si brother ganito. Paano kung ikaw nagsasabi sa kanya mismo yung asawa? Lalong nagiging superman yung father, yung lalaki. Kasi nare-reinforce yung kanyang identity. Pero pag ganito, nagsasalita ka mahina, Mare, useless yung kumpare mo. Narinig. Doon sa kanto, akala mo, hindi ko narinig, Useless pala ako. Hindi na makikita sa bahay yan. Kasi ganun lang ka, Kahit wala siyang ginagawa, kailangan support. Kasi sabi ng Bible, woman, respect your husband. Husband, love your wife. Ang respect ng woman, ng wife sa husband, para yung love sa amin. Sabi nga ng ibang lalaki, wag mo akong mahalin. Respetuhin mo lang ako. Maganda. Because of identity. Palakpakan po natin ang Lord. Second, insecurity. Ay, asawa ko, pastor. Hindi insecure. Akala mo lang yan. By nature, mas secure pa ang mga kababaihan kesa sa mga kalalakihan. Because mga kapatid, men seeks meaningful validation. Kailangan namin maririnig na nakagawa kami ng tama. And we need someone to say that to us. Look what I have accomplished, love. Kita mo yung nagawa ko? I did that myself. Uy, galing mo, love. Ang galing mo. Ano ba yung iba mga tawag? Panggo ba? Pangga? May mga tawag sila mga sweetheart, mga ganun. Jaggy ka riyan. Insecurity, mayroon pala mga kalalakihan. So, dapat bantayan para yung relasyon maganda. At huli, performance. Men must perform because it's performance that counts. We enjoy winning, building, conquering new adventures. Kaya mga kapatid, paalala sa mga young people, sa mga lovers, mga singles, mga lalaki, magbantay kayo, baka ginagawa lang kayong trophy. Kaya mag-ingat kayo. Malalaman nyo naman kung marami siyang, tingnan nyo yung kanyang Facebook account, yung mga Pag-aralan mo, dapat matalas ka. Kasi kung siya magiging asawa mo in the future, kailangan worthy siya. Bantayan mo. Hanggang ngayon, wala pa kayong commitment. Mga pangako pa lang. Hindi commitment yan, pangako pa lang Ang commitment, ito. I marry you today. I will sign my name sa wedding, marriage contract. Yun ang commitment. Pero sasabihin, next week, papakasal na tayo. Huwag kang pakisigurado. Huwag. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Medyo lumagpas tayo ng konti sa oras, pero tapusin ko na po. Totoo na kailangan po natin ng understanding sa mag-asawa. Example po, pagka nag-shopping, di ba? Di ba kayong mga kababaihan, pag nag-shopping kayo, na pinipili nyo yung mga binibili ninyo, magkano? Kami mga lalaki, ilagay nyo sa listahan. Bigay nyo kay engineer o bigay mo sa akin. Bibilihin. Baka 5 minutes lang, tapos na kami. Di ba? Tama ba? Yung mga babae, anahin mo yan? Umalis ng alas 1. Kakawakredit lang naman bibilihin. Alas 4, umuwi. Anong ginawa mo ron? Binilang pa. Hindi, ito ba, mabigat ba to? Ganito, ganyan. Ito ba, masarap ba? Hindi, yan? Mabilis masira yan. Ginawa tayong iba ng Lord para maganda yung kalalabasan. Hindi yung mabilisan. Mamaya, bumili ka. Ano ba naman binili mo, elder? Butas, yung wala na natira dun sa arena, sa ganito ganyan, sa kasubha or what. Ubus na.
Merong disadvantage, may advantage. Kailangan nagtutulungan. Okay? May alitan, communication. Huwag po ano ba tawag doon? Hindi mag-usap, ang tawag doon? Yung hindi mo makikita yung tao, ang tawag doon? Ha? Hibernation? Hindi, ano? Ghosting. Ganun wala na, hindi mo nakita. Kahit anino, wala na, ghosting. How do we react to the call? In closing, may gift ang Lord sa atin from sin, made alive because of forgiveness, thank the Lord, we made alive. For good works. Paano ko makita yung pamilya natin? Disarray. Kailangan yung pamilyang Kristiyano makita si Kristo sa gitna. Kasi sabi ng Bible, we are made alive in Christ. Pastor, ako pa lang po ang Christian sa amin. Pwede mong dalhin ang magulang mo. Kasi minsan may mga young people tayo narito, parang nangyari, dito lang sila nakita, kinasal, nagkaroon ng pamilya, tapos na. Nakalamutan nila yung pamilya. Hindi lang sila yung gustong baguhin ng Lord, kundi yung lolo natin, yung mga kamag-anak, yung mga inaanak, yung mga apo, etc. Lahat sila kasama. Palakpakan po natin, Lord. Maybe we are asking the question, how can I measure up? Pastor, sa dami mong sinabi na yan, paano ko magagawa lahat yan? Kaya nga sinasabi sa atin para tayo ay magkaroon ng kaalaman at yung kaalaman maging wisdom. Kaalamang ginagawa. Magagawa natin yan. Dahil tinuro na in advance ng Panginoon for good works. Hallelujah. Paul reminds us to put our focus on Christ's abundancy and not in our own inadequacy. Right? Sasabihin mo, inadequate ako, kulang pa ako, wala pa akong kaalaman, mahina ako, wala akong experience, ganito. Isang tabi natin lahat yan dahil abundansya po. Abundansya po. Ang alin? Si Jesus na sumasa atin. Praise the name of the Lord. As we all receive this gift, ito'y kaloob na binigay ng Diyos sa lahat. Hindi lang sa ilan, sa lahat. Tanggapin natin ito. We will forever be different because of it. Set on the path to become what God, the good God of grace and mercy, has intended us since before the beginning of time. Gamitin natin ito para sa kalwalatian ng ating Panginoon.